Inako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang responsibilidad sa mga nangyari sa loob ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte sa mga senador na huwag siyang itratong presidente o kaibigan kundi bilang witness para makita daw kung lalabas ang katotohanan habang siya ay nakasalang sa pagdinig. Pero wala raw siyang balak mag-sorry sa mga pinatupad niyang pulisiya sa drug war. Iginiit naman ni Duterte na wala siyang ipinag-utos na patayan para maisagawa ang war on drugs. Pwera na lang kung kailangan ng mga pulis sa self-defense. Sa Senado pa rin, sa pagdinig ng Senado ang ilang humarap sa pagdinig ng Senado ang ilang kaanak na mga nasawi sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Narito po ang report ni Mean Los Baños. Sabi ho ng mga pulis sa kanilang report, humarap sa pagdinig ng Senado ang tiyuhin ni Kian de los Santos. Si Kian ang minor de edad na napatay sa drug war matapos palabasing nanlaban sa operasyon ng mga pulis noong 2017. Sa harap ng mga senador, kinastigo ng tiyuhin ni Kian ang statement ng PNP noon na nagsasabing pusher sila kasama ng ama ng binatilyo. Aminado naman si dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa na nadamay lang sa operasyon si Kian. Pero nanindigan ang senador na gumagamit ng droga ang ama ni Kian. Nagsalita rin sa Senado si Father Flaviano Villanueva ng grupong Program Paghilom. Tumutulong sila sa mga kaanak ng mga napatay sa drug war. Iniladlad ni Father Flaviano ang listahan na mahigit 300 biktima umano ng extrajudicial killings noong panahon ni Duterte. 329 Pinas lang lahat. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At ngayon ay naghihikahos, ngunit lumalaban. Sa datos ng pari, umabot daw sa higit 3,000 ang napatay sa drug war sa first 100 days pa lang noon ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa talamak daw na patayan sa gera kontra droga, inungkat naman ng human rights lawyer na si Attorney Chel Jokno ang terminong ginamit umano ng PNP noong drug war, na negate at neutralize. Tingin ni Jokno, direktiba mismo yan para pumatay ang mga operatiba, bagay na pinalaga naman ni Senator De La Rosa. Puro killing lang ang gusto niyang palabasin. Kung gusto kong patayin yung mga suspect na yan, bakit pa ako gagamit ng neutralized? Kahit si retired Colonel Jovi Espenido na nauna ng tumistigo laban sa drug war sa Kamara, itinanggi ring may direktang utos sa kanila na patayin ang mga nasasangkot sa illegal na droga.